magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Kapuso, Jessica Soho, ngayong gabi. Haunted Hotel sa Maynila. Manoy pagala-galang kaluluwa sa isang dating base militar sa Pampanga. Mga nakakatakot na Halloween art. Sikreto sa likod ng nakakatakot na Pinoy horror movies. Sari-saring mga kwentong zombies. Saan tayo? Mabuti na lang at produkto lamang sila ng malikot na imahinasyon. Mga zombies o mga patay na muling nabuhay. Dahil kung sila'y totoo, talaga namang nakakatakot ang ating mundo. Mga itsurang naaagnas. Mula-gulanit ang mga damit. At kung kumilos, parang mga bangag at lutang. Ito ang mga patay na muling nabuhay na ang paboritong kainin, laman loob at utak ng tao. Mga zombie. Pinaniniwalaang sa bansang Haiti, unang nabuhay ang konsepto ng zombie noong 1920s. Hango raw ito sa salitang Haiti na zombie na nangangahulugang spirit of the dead. Dahil sa paggamit daw ng mga voodoo doctor doon ng black magic, napatitigil daw nila ang tibok ng puso at nabubura ang alaala ng isang tao. Dahilan para siya'y magmukhang robot o puppet. Noong kasagsagan naman ng Vietnam War noong dekada 60,
Nauso ang mga pelikulang may zombie para raw maipakita ang karahasan ng digmaan. Pero kung dati, puro pananakot lang ang ginagawa ng mga zombie sa mga pelikula, ngayon, tampulan na rin sila ng katatawanan. Ay, bakla! Bakla! Kamakailan lang, pak na pak ang isang pelikula kung saan umikot ang istorya tungkol sa sunod-sunod na pagpatay sa mga bading sa isang probinsya. Charotera esplikitik, umapir ka vakler. Pero sa tulong ng kapangyarihang itim, nag-I shall return mula sa kanilang libingan ang mga Becky parang maghiganti at naging zombie. Ito ang pelikulang Zombadings, patayin sa Shokot si Remington. What the movie reflects actually is happening in real life. Yung movie, pinagtatawanan niya yung mga straights and gays. Pero yung issue ng discrimination, binubuksan niya para sa lahat, para pag-isipan. Yung mga zombies naman kasi dito sa movie, nakakatakot sila in a sense kasi mga patay silang bumangon. Pero along the way, parang kakapihan mo sila and you want to feel na they're empowering. Isa sa mga gumanap na zombading, ang stand-up comedian na si Ram. Pwede ko lang balahurain. Kahit living dead daw ang kanyang role, kinarir pa rin daw niya ang kanyang itsura. Nakakapagod, pero masaya, exciting. Dahil 2 p.m., pinaprosthetics tayo mukha namin na napakatagal. At ang baho talaga ng amoy at mahapdi pag tinanggal mo. Tapos magsushoot kami ng mga 3 o'clock in the morning. Tapos sa may somewhere liblib at sementeryo pa. Kaya nakakatakot din. Simula raw nung lumabas siya sa indie film na ito, bilang si Tonya, zombading na rin daw ang itinatawag sa kanya ng kanyang mga kakilala. Yung mga bata rito, ang tawag sa kanya Tonya, tsaka natatakot na sa kanya. Dahil sa nakapangingilabot na katatawanan na dala ng Zombadings, itinayo ang horror house na ito sa Libis, kung saan naghahalo ang takot at saya. Talaga namang nakakasyokot. Halo siya na parang matatakot ka na matatawa ka. Nakakagulat, sila bilang nanunugod. Pero overall maganda siya. Aside from the design, mayroon kami mga sound bites from the movie na maririnig nyo na incorporated siya sa sound effects. Tapos may mga set pieces din kami na inspired from the movie Zombadings. Pero hindi na lang daw sa big screen at mga horror house sumasalakay ang mga zombie dahil nagkalat na rin sila ngayon sa mga kalsada. Nito lamang nakaraang linggo sa mga kalye ng Paris sa France, lumusob ang daan-daang zombies. Bahagi ito ng kanilang taunang zombie walk na idinadaos nila tuwing sasapit ang Halloween. Ang barkada namang ito, tila nahawa na rin sa zombie craze. Kaya nung nabalitaan nila ang isasagawang Halloween marathon sa isang mall sa Maynila, ang naisipan nilang gimmick, tumakbong ala zombie. Inisip na lang namin na ano ba pinakamadali and ano bang pinakamabilis gawin. And at the same time, fun. Sinuggest ko, zombie. Nung
mismong araw ng marathon, agaw pansin sa kanilang zombie costume sina Claro, Algin, Lori Ann at Julie. Ang iba naman, animoy mga fairy tale character. Meron ding nag-alabida sa animation. We just wanted to celebrate life as part of our advocacy in the industry that we have. Nung nagsimula ang karera, ang magbabarkadang zombie sa 5K run tumakbo. Oh, rolling category. Hindi na kaya. Sakit na. May nadadaanan ako, nakikita ko na ako coaches niya. Sabi, Kuya, aabot ka pa ba niyan sa finish line? Duguan ka na, sira-sira na yung damit mo. Mula sementeryo, ang mga zombie nagkalat na rin ngayon, pati sa mga computer game. Kung saan ang kanilang kalaban, mga halaman. Ito ang sikat na video game na Plants vs. Zombies. Isa si Montoy sa mga nahilig sa larong ito. Nakalaunan, ginawa rin niyang gimmick sa negosyo. Gumagawa si Montoy ng mga figuring ang disenyo, Plants vs. Zombies. Nung nakapansin ko sa market, wala pang gumagawa. So, tinry ko gumawa muna ng 2 figures, which is yung sunflower and yung pea shooter. Then, binenta ko siya. Tapos biglang, uy, hit pala. Polymer clay o synthetic na putik ang gamit ni Montoy sa paggawa ng mga figurin na inihuhulma niya at inuukita ng mga disenyo. At saka kinukulayan sa pamagitan ng airbrush. Ang iba raw sa mga produktong ito, ini-export pa niya. Para naman sa professional home baker na si Jel, ang isa raw sa mga pinakamabenta niyang Halloween treats, ang kanyang Plants vs. Zombies cupcakes. Makukulay na fondant ang ginagamit ni Jel para sa kanyang 3D cupcake designs. Para itong clay na naihuhugis niya para makabuo ng iba't ibang characters. Pero medyo mabusisi raw ang proseso. Mula sa katawan hanggang sa pinakamaliit na detalye ng zombie, katulad ng ngipin. Pinupulido lahat ni Jel. Sunod niya itong ina-assemble sa mga cupcake. Yung friends ko rin kasi nilalaro na nila, so I just asked them ano ba yung itsura ng Plants vs. Zombies. Medyo simple lang kasi para siyang farm. And then may plants on one side, then may zombies on the other side. So ginaya ko lang yung itsura niya. Sa bar naman na ito sa Quezon City, ang isa raw sa mga best-seller na inumin, ang zombie drink. Isang cocktail mix na mula pa sa Hawaii. Pinaghalo-halong white rum, dark rum, orange juice, pineapple juice, at isang uri ng red syrup. Tinawag daw itong zombie dahil nung minsang may uminom nito, 4 na araw raw siyang hindi nakatulog. Kapag naparaming araw ang tagay rito, tsak, mag-aala zombie din ang lakad mo. Sinong mag-aakala na ang mga nilalang na bunga lamang ng malilikot na imahinasyon patuloy pa ring nabubuhay sa panahon ngayon. Hindi lamang para manakot, kundi para magdala ng iba't ibang kulay at saya sa ating buhay. Talaga namang nakaka-lurky.
Haunted Hotel sa Maynila.